Ngayon lang nakakita ng bata ang magandang babaeng ito, ngunit ibinuka niya ang kanyang bibig. Mukhang napaka-fierce. Dahil pinakaayaw niya ang mga bata, at nangakong gagawing maliliit na daga ang mga bata. Nakita ko na lang siyang naglabas ng isang bote ng gamot. Ibuhos ang lilang likido sa loob, sa tainga ng batang lalaki. Kaagad pagkatapos nito, nagsimulang manginig ang katawan ng bata. Kasabay nito ang pagbuga ng lilang usok. Isang sigaw ng matandang bruha. Biglang tumalon ang bata. Nasa gitna mismo ng hangin. Ang bata ay naging isang maliit na pulang daga, nahuhulog kasama ang mga damit. Nakita ng matandang bruha ang maliit na pulang daga na sinusubukang tumakas. Agad na naglabas ng 3 kakaibang kuko. Hawakan ng mahigpit ang mouse. Sabay hawak ng isa pang kamay sa isang malaking martilyo. Maghanda upang patayin ang maliit na pulang mouse. Sa isang iglap, ang puting mouse ay tumakbo palabas mula sa butas ng bentilasyon. Kinagat niya ang daliri ng matandang bruha. Ang galit na matandang mangkukulam ay naipasok ang 2 kamay sa tubo. Maghanda upang mahuli ang mga daga sa loob. Sundin ang mga tumatakbong daga. Unti-unting humahaba ang mga braso niya. Patakbuhin ang mga daga sa dulo ng tubo. Laging nasa panganib. Sa kabutihang palad, lahat sila ay nahulog sa ilalim ng kalasag. Dahil doon, nakatakas ako sa isang kalamidad. At parang medyo nalungkot ang matandang bruha. Naipit kasi ang mga braso niya sa ventilation fan. 3 maswerteng daga ang nakatakas sa hawakan ng mangkukulam. Sa katunayan, lahat sila ay mga bata na naging biktima ng plano ng mangkukulam. Sa loob nito, ang puting daga ay babae pa rin. Dahil din sa tinutukso ng candy, naging mouse lang. Nang maunawaan ang dahilan, medyo naiinip ang bata. Ayaw niyang maging daga. Gusto ko lang bumalik sa pagiging bata ko dati. Ngunit walang paraan. Iminungkahi ng maliit na pulang daga na hanapin muna ng lahat ang kanyang lola. Para humingi ng tulong sa kanya. Kilalang kilala kasi ni lola ang mangkukulam. Nagtakbuhan sila sa cafeteria. Dumaan sa malaking bulwagan. Ligtas na magtago sa elevator. Nang makarating na ako sa kwarto ng lola ko. Tapos nakita siya ng staff ng hotel. May hawak siyang wallet at galit na hinabol ang mga daga. Sa mga oras na ito, kakabukas pa lang ni lola ng pinto. Sinamantala ng 3 daga ang pagkakataong iyon para pumasok. Kinalampag ng duwag na waiter ang main door. Dahil kailangan niyang maghanap ng pangkat na manghuhuli ng daga para tumulong. Natakot si lola nang makita niya ang maliit na pulang daga. Tapos nakita ko siyang tumalon. At sumenya sa kanya. Sa wakas, napagtanto niya na ang maliit na pulang daga ay ang kanyang apo. Matapos makilala ang isa't isa, sinabi ng maliit na pulang daga sa kanyang lola ang lahat. Mula simula hanggang matapos. Pinagmamasdan ng mga bata na nagiging daga. Labis na nalungkot si lola. Nakaisip siya ng paraan. Magnanakaw iyon ng laso ng daga. Saka lamang siya makakaasa sa formula upang makalikha ng isang panlunas. Naalala ng maliit na pulang daga na nasa ibaba niya ang matandang mangkukulam. Kaya bumangga siya sa isang half-knitted na medyas. Hayaang gamitin ng lola ko ang lana para ibaba ako. Samantalahin ang pagkakaroon ng maliit na katawan. Mabilis niyang nakuha ang laso ng daga. Habang bumabalik na masaya, biglang hinawakan ng matandang bruha ang medyas. Tumangging bitawan. Nang malapit ng matuklasan ang maliit na pulang daga, tumunog ang doorbell ng matandang bruha. Dahil doon, ligtas siyang nakabalik at nakuha ang gamot. Ngunit ang lola ay hindi matagumpay na lumikha ng isang panlunas. Kapag ang lahat ay nalulunod sa pagkabigo, ang maliit na pulang daga ay biglang nagkaroon ng ideya. Dahil hindi na sila makakabalik sa pagiging tao. Pagkatapos ay gawin nating mga daga ang lahat ng mga mangkukulam. Sumasang-ayon ang lahat sa opinyong ito. Sinundan ng maliit na pulang daga ang tubo ng bentilasyon. Magtago sa kusina, kung saan inihahanda ang pagkain para sa mga mangkukulam. Una, tinanggal niya ang takip ng bote ng gamot na umiikot sa daga. Pagkatapos ay gamitin ito upang tansyahin ang distansya. Pagkatapos, salamat sa hawakan ng kutsara. Saktong itinapon niya ang bote ng gamot, ang bean soup na pinakagustong inumin ng mga mangkukulam. Samantala, natagpuan din ng lola ang mga magulang ng bata, ayon sa bilin ng tiyuhin ko. Ngunit kapag nakakita ako ng mga daga, ang una nilang reaksyon ay ang pagsigaw. Pagkatapos ay pinagalitan ang kanyang lola sa pagiging psychopath. Paano ipinaliwanag ni lola? Tudok kuwit. Hindi rin sila naniniwala. Nagpaplano din na hanapin ang manager ng lobby ng hotel para magreklamo. Kinailangan ni lola na umalis nang walang magawa. Sa oras na ito, natapos ng maliit na pulang daga ang kanyang gawain at bumalik sa kanyang bag. Sabay nilang nasaksihan ang eksena. Ang mga mangkukulam ay naging mga daga. Ngunit kapag ang mga mangkukulam ay tinatangkilik ang piso, tumingin muli ang matandang bruha sa kanyang lola. Parang may na-realize siya, at huwag uminom ng sopas. Pero tumayo siya at naglakad papunta sa lola niya. Hindi dahil may natuklasan siyang maliliit na daga sa kanyang handbag. Nakilala kasi niya ang lola niya. Bata pa pala ang lola ko. Nakita ko na ang best friend ko. Naakit ng bruhang ito. Kumain ng isang piraso ng candy. Sa pagkakataong iyon ay sinulyapan pa siya ng masama ng bruha. Natakot siya at tumakbo pa uwi. Noong gabing iyon, nakita niyang normal pa rin ang kaibigan kaya tuwang-tuwa siya. Pero kinaumagahan,
Habang naghuhugas ng mukha ang kaibigan ay biglang may naramdaman siyang kakaiba sa baba. Mabilis siyang tumakbo para tumingin sa salamin. Natuklasan ko na lang na tumubo ang baba ko ng 2 dagdag na bukol ng laman. Sumunod, nagsimulang maging matalas at matigas ang kanyang bibig. Maging ang tunog ay tila huni ng manok. Pagkatapos, dahil sa ugali, ginamit niya ang kanyang bibig sa pagtapik sa mesa. Kasabay nito, ang kanyang mga paa ay naging paa ng manok. Nang marinig ang ingay, sumugod si Lola, pero naging inahin ang kaibigan niya. Hindi lamang nakilala ng pamilya ng kanyang kaibigan ang kanilang anak na babae, ngunit sinimulan din niyang kainin ang mga berdeng itlog na inilatag niya. Kasi nung time na yon, nakatakas na yung lola ko, kaya laging naaalala ng matandang bruha ang kanyang hitsura. Sakto nung nagchat kayo ng babae, katabi ang mga munting mangkukulam na uminom ng sabaw. Biglang may sumigaw ng malakas.